Nagsimula ang kwento sa tribong Luther na nagtipon sa isang sagradong lugar. Naghihintay ng isang mahalagang bisita. Ang kanilang pinuno, si Tenay, ay iginagalang sa kanyang karunungan at pagnanais para sa kapayapaan. Di nagtagal, dumating ang tribong Blackwood sa sandaling ang kanilang mga kaaway. Maraming taon na ang nakalilipas, ang dalawang tribong ito ay nag-away, ngunit ngayon ay mayroon na silang marupok na kapayapaan. Ang pagpupulong na ito ay nilalayong buuin muli ang tiwala sa pagitan nila. May tensyon kaagad. Wala doon ang pinuno ng Blackwood. Sa halip, ang kanyang anak na si Wairepa ay tumayo sa kanyang lugar na nagsasabing siya ay nagsasalita para sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Wairepa na pumunta sila upang bisitahin ang mga lumang libingan ng kanilang mga ninuno na nasa loob ng Lutherland. Pumayag si Tenay ngunit iginiit na dapat nilang sundin ang mahigpit na mga alituntunin ng tribo. Napakasagrado ng lupaing iyon at walang sino mang makakapasok ng walang pahintulot. Pagkatapos magbigay ng pahintulot, pinangunahan ni Tenay ang grupo sa makapal na kagubatan na hindi nagalaw. Ipinaalala niya sa kanila na ang tribong Luther ay hindi kailanman nanghuhuli malapit sa mga libingan bilang malaking paggalang sa Blackwood warriors na nagpapahinga doon. Sa gilid ng sagradong lugar, sinabihan ni Tenay si Wairepa na bumaba sa kanyang kabayo at magpakita ng paggalang. Naglalakad si Wairepa ng mag-isa patungo sa isang tahimik na batis at pagkatapos ay sa yungib kung saan nakalagak ang mga buto ng kanyang mga ninuno. Sinimulan niya ng maayos ang ritual. Tahimik na nakatayo sa harap ng mga bungo, ngunit pagkatapos ay umihi siya sa tabi mismo ng mga sagradong buto. Plano ni Wairepa na sisihin ang tribong Luther at sabihing sinisiraan nila ang mga libingan. Ang hindi alam ni Wairepa ay may nanonood. Palihim na sinusundan siya ng anak ni Tenay na si Hanggi. Nakatago sa malapit, nakita ni Hanggi ang lahat at naiintindihan niya kung bakit masamang plano ni Wairepa. Nagbato si Hanggi ng bato para gumawa ng ingay at saka tumakbo para balaan ang ama. Pero bago siya makaalis, nahuli siya ng Wairepa. Hinawakan niya si Hanggi at sa harap ng magkabilang tribo ay maling inakusahan si Hanggi ng hindi paggalang sa mga libingan. Si Hanggi daw ang umihi doon. Sinabi ni Hanggi na nakita niyang ginawa ito ni Wairepa at tumakbo siya para sabihin kay Tenay, ngunit walang naniniwala sa kanya. Si Wairepa ay kumikilos na inosente, na nagsasabing hindi niya kailanman babastusin ang kanyang sariling mga ninuno. Hinihiling niya na ang problema ay sabihin sa kanyang ama, ang pinuno ng Blackwood. Natigil si Tenay dahil salita ito ng isang tao laban sa isa. Kung walang patunay, hindi siya makakapagdesisyon. Upang mapanatili ang kapayapaan, nag-aalok si Hanggi na parusahan, kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan, upang ihinto ang isang digmaan. Natigil ang pagbitay at galit na umalis ang tribo ng Blackwood. Mamaya sa bahay, sinabi ni Tenay kay Hanggi na naniniwala siya sa kanya. Alam niya kung bakit hindi dumating si Wairepa para sa kapayapaan at naghahanap ng gulo. Nagbabahagi din si Tenay ng nag-aalalang pag-iisip. Sa silangan ay ang kagubatan ng kamatayan, isang isinumpang lugar kung saan nawala ang isang buong tribo matagal na ang nakalipas. Sinasabi ng alamat na walang sino mang pumunta doon ang bumalik. Nang gabing iyon habang natutulog ang tribong Luther, biglang umatake si Wairepa at ang kanyang mga tauhan. Si Hanggi ay nahuli at itinulak sa isang malalim na bangin. Nagulat ang tribo at nagkaroon ng kabuluhan. Pati si Tenay ay napapaligiran. Pagkatapos ay ipinapakita ni Wairepa ang kanyang tunay na ugali. Hindi niya hinangad ang kapayapaan. Ang tunay niyang plano ay sirain ang tribong Luther at kunin ang kanilang lupain sa pagsang-ayon ng kanyang ama. Tinawag siya ni Tenay na taksil ngunit huli na ang lahat, pinatay agad siya ni Wairepa. Pagkatapos ng pag-atake, sinuri ng isa sa mga tauhan ni Wairepa ang bangin ngunit walang nakitang tao. Iniisip niya na baka buhay pa si Hanggi. Walang pakialam si Wairepa dahil naniniwala siyang patay na si Hanggi. Kinaumagahan, nagising si Hanggi na nasasaktan ngunit buhay. Gumapang siya palabas ng bangin at tumakbo pabalik nang makitang nawasak ang nayon. Patay ang lahat. Sinisisi ng isang nagdadalamhating babae si Hanggi sa pag-aakalang ang kanyang mga maling salita ang naging sanhi ng masaker. Kinuha ni Wairepa ang ulo ni Tenay bilang patunay. Tahimik, umuwi si Hanggi, kinuha ang kanyang sandata, at naghanda para sa paghihiganti. Bago umalis, sumulat siya ng mensahe para sa kanyang nakababatang kapatid na babae na kung hindi siya babalik, dapat niyang sabihin sa lahat kung sino talaga siya. Sa kanilang paglalakbay, inakay ni Wairepa ang kanyang mga tauhan sa isang sangang daan. Sa halip na isang mahabang daan, pinili niyang tumawid sa gubat ng kamatayan, isang lugar na sinasabing isinumpa. Isang mandirigma ang nagbabala sa kanyang tahanan sa isang sikat na mamamatay tao na tinatawag na halimaw na mandirigma, na minsang nilipol ang kanyang buong tribo. Tinatawanan ni Wairepa ang kwento at inakay ang kanyang grupo sa kagubatan.
Maya-maya, dumating si Hanggi sa parehong lugar. Nakikita niya ang kanilang mga landas at sinusundan sila. Ngayon hindi lang siya naghihiganti. Umaasa siyang totoo ang halimaw na mandirigma. Kung umiiral ang alamat na ito lamang ang kanyang pagkakataon na pigilan si Wairepa. Noong gabing iyon, sa kalaliman ng kagubatan, nakilala ni Hanggi ang isang kakaibang babae na nagbabalas sa kanya na bumalik, ngunit sinabi niyang narito siya upang makahanap ng isang halimaw. Dahil sa kanyang katapangan, pumayag siyang tulungan siya. Dinala niya si Hanggi sa isang nakatagong kubo na malayo sa loob ng kakahuyan. Doon sila nakatagpo ng isang mandirigma na nagngangalang Makoor. Marami siyang galos at mukhang galit at makapangyarihan. Ayaw makita ni Makoor si Hanggi at nagbanta na agad siyang papatayin. Humingi ng tulong si Hanggi, ngunit sinabi niya ang tungkol sa pagkakanulo ni Wairepa at humingi ng paghihiganti. Pagkatapos ay humakbang pasulong ang babae. Siya ang asawa ni Makoor. Kalmado ngunit malakas, ipinaalala niya kay Makoor ang kanyang nakaraan, ang tribong kanyang winasak, at kung paano sila namumuhay ng nakatago. Ang pagtulong kay Hanggi ay maaaring isang pagkakataon para ayusin ang mga bagay-bagay. Nag-aatubili, sumasang-ayon si Makoor na tumulong. Bumalik sa kagubatan, ang mga tauhan ni Wairepa ay nakakaramdam ng kaba. Isang lalaki ang nakakita ng butiki sa kanyang sandata, tanda ng malas sa kanilang kultura. Naniniwala siyang nagsimula na ang sumpa, ngunit ngumiti lamang si Wairepa at sinabihan siyang huminahon. Kinabukasan, dalawang lalaki ang gustong pumunta sa timog upang lisanin ang kagubatan, ngunit tumanggi si Wairepa. Nang magtalo sila ay pinalayas sila ni Wairepa. Samantala, nagmamadali sina Makoor at Hanggi sa kakahuyan, na nag-shortcut para mahuli ang grupo ni Wairepa. Nakasalubong nila ang dalawang lalaking pinaalis. Mabilis na pinatay ni Makoor ang isa habang hinahabol ni Hanggi ang isa pang lalaki na huminto upang lumaban. Sa laban, halos manalo si Hanggi, ngunit nag-aalangan siya sa huling sandali. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Makoor kung paano tapusin ang laban ng mabilis at walang awa. Nang gabing iyon, kinakain ni Makoor ang bahagi ng laman ng nahulog na tao. Para sa kanya ay tungkol sa kaligtasan ng buhay na sinabi niya kay Hingi na bumubuti siya ngunit marami pa siyang dapat matutunan. Tinuturuan siya ni Makoor kung paano i-unbalance ang mga kaaway. Maghanap ng mga pressure point, at mabilis na manalo. Nagtatapos ang aralin sa isang babala. Magpahinga ka na dahil bukas ay manghuli sila. Sa madaling araw, sa tanghali, nakita nila kung bakit nagpapahinga ang grupo ni Wairepa. Sinabihan ni Makoor si Hanggi na magtago habang naglalakad siyang mag-isa sa kampo ng kaaway. Sa kabilang banda, nagpadala si Wairepa ng isang lalaki upang hanapin si Hanggi, ngunit hindi tumakbo si Hanggi. Naninindigan siya at hinahamon ang kalaban na makipaglaban. Gamit ang mga aralin ni Makoor, binasa ni Hanggi ang mga galaw ng mga kalaban. Nakahanap ng pagkakataon, at nanalo sa ilang segundo. Bumalik sa larangan ng digmaan, patuloy na lumalaban si Makoor. Nasasaktan siya, nahihigitan, at halos hindi na nakatayo, ngunit hindi siya susuko. Tulad ng isang kaaway na sinusubukang tapusin siya, si Hanggi ay tumalon mula sa likuran at tinalo ang umaatake. Nagsisimulang magbago ang labanan. Magkasama, naglalaban sina Hanggi at Makoor bilang isa. Kahit na sila ay nalampasan, nagsisimula silang manalo. Nang makita ang panganib, inutusan ni Wairepa ang kanyang mga tauhan na umatras. Iniwan niya siya sa likod upang pabagalin sina Hanggi at Makoor, ngunit ang dalawa ay lumampas sa mga blocker at patuloy na sumusulong. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Makoor dahil sa pagod. Noong gabing iyon, gumamit si Hanggi ng mga halamang gamot mula sa kanyang mga ninuno upang pagalingin ang mga sugat ni Makoor. Nang magising siya, hiniling sa kanya ni Hanggi na tawagan ang mga espiritu upang matrap si Wairepa sa loob ng kagubatan. Noong una, tumanggi si Makoor. Nakonsensya, ngunit naantig siya sa mga salita ni Hanggi, at pumayag siya. Habang nagpapagaling, ibinahagi ni Makoor ang kanyang kwento. Ilang taon na ang nakalilipas. Sinabihan siya ng kanyang tribo na salakayin ang mga kalapit na nayon, ngunit nabigo siya. Tinawag nila siyang isang kahihiyan at hinatulan siya at ang kanyang asawa ng kamatayan. Bago mangyari ang parusa, nawalan ng kontrol si Makoor at pinatay ang sarili niyang mga tao. Ang kubo na kanilang tinitirhan ngayon ay pag-aari ng pinuno ng kanyang tribo. Kinabukasan, mabagal na naglalakad ang grupo ni Wairepa, patungo sa gilid ng kagubatan. Mahina pa rin si Wairepa sa laban. Sa hindi kalayuan, sinusundan ni Hanggi at Makoor ang kanilang landas. Sa daan, nakasalubong nila ang tatlong estranghero mula sa ibang tribo. Isang babae ang nagtanong kung bakit sila nasa kagubatan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hanggi na nangangaso sila kay Wairepa.
Inaanyayahan sila ng babae na sumali sa kampo ng kanyang grupo para sa gabing ito. Nang gabing iyon, biglang nagising si Hanggi dahil sa malalakas na away malapit sa ilog. Tumakbo siya at nakita si Makoor na nakikipaglaban sa babae mula sa kampo. Patay na ang dalawa niyang kaibigan. Mabilis na natapos ang laban dahil madali siyang natalo ni Makoor. Dumating si Hanggi na gulat at galit. Inakusahan niya si Makoor ng pagpatay ng walang magandang dahilan, ngunit ipinaliwanag ni Makoor na plano ng babae at ng kanyang grupo na patayin siya habang siya ay natutulog at sakupin ang kagubatan. Nauna lang siyang kumilos. Si Hanggi, bagaman hindi masaya, ay tinatanggap ang katotohanan ito. Bago sila umalis, dinala niya ang katawan ng babae sa gilid ng kagubatan at inihiga siya ng may paggalang na inaalala ang kanyang kabaitan. Kinabukasan, nakakita sila ng usok na tumataas mula sa isang kalapit na burol. Alam ni Makoor na kampo ito ni Wairepa. Nagising si Wairepa at nakitang nagninangas pa rin ang apoy. Galit, pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan dahil sa pagiging pabaya, nagbabala na maaari itong makaakit ng mga kaaway. Nakaramdam ng tensyon ang grupo. Ngunit pinakalma ng isang kasamahan si Wairepa. Dahil mahina pa si Wairepa, naghahanda na silang lumipat. Bago sila makaalis, sinalakay ni Makoor at Hanggi ng may pananambang. Nagulat si Wairepa at ang kanyang mga tauhan ay pabalik sa isang matibay na base at isinara ang gate. Tapos iniinsulto sila, mula sa likod ng pader. Ipinakita niya ang pugot na ulo ni Tene at dinuraan niya ito, tinutuya si Hanggi. Galit na galit si Hanggi at sinubukang umatake, ngunit pinigilan siya ni Makoor. Sa halip, nagsimulang magplano si Makoor. Nag-iipon siya ng kahoy. Ang kuta na iyon ay dating kanya. Sa loob ng base, sa wakas ay nagsalita ang isa sa mga tauhan ni Wairepa, na tinawag siyang bigo. Wala silang pagkain, walang tubig, at walang plano. Gayunpaman, nawalan ng kontrol si Wairepa at agad na pinatay ang lalaki. Nang maglaon, nakita ng isa pang kawal ang isang nakatagong dibdib na puno ng mga armas. May bagong pag-asa, naghahanda sila para sa isang pangwakas na laban. Sa ibang lugar, sa labas ng kuta, sina Makoor at Hanggi ay nagtatapon ng mga bundle ng kahoy na panggatong sa ibabaw ng mga pader, na nagbabalak na sunugin ang lugar, ngunit bakit ang mga lalaki, na armado na ngayon, ay lumalaban sa pamamagitan ng paghagis ng mga sibat. Sinenyasan ni Makoor si Hanggi na umatras. Tumakbo sila sa kakahuyan upang muling magplano. Habang nagtatago, nakita ni Hanggi ang grupo ni Wairepa na tumatakbo ng mas malalim sa kagubatan. Walang oras upang maghintay na siya at si Makoor ay tumakbo sa kanila. Ito na ang huling habulan. Malapit sa tarangkahan ng kuta, biglang huminto si Hanggi nang makita niya ang pugot na ulo ng kanyang ama. Pumasok siya sa loob para kunin ito. Hindi niya alam na isa pala itong bitag. Padabog na isinara ang gate, tumalon si Wairepa at isang lalaki. Ito ay isang malupit na dalawa laban sa isang laban. Sa labas, napansin ni Makoor na wala na si Hanggi. Pagtalikod niya, may umatake sa kanya mula sa ibaba. Isang talam ang tumusok sa kanyang tiyan. Kaya naman pinalibutan siya ng mga tauhan ni Wairepa. Kahit nasasaktan, patuloy na lumalaban si Makoor. Pinapatay niya ang lahat ng kanyang mga umaatake at napipiya pabalik sa kuta determinadong iligtas si Hanggi. Sa loob, halos bugbugin si Hanggi, nakikipaglaban sa dalawang malalakas na manlalaban. Nang malapit na siyang mahulog, umakyat si Makoor sa pader at tumalon papasok. Duguan at nasaktan, mabangis na lumaban si Makoor. Pinatay niya ang isa sa mga kaaway ni Hanggi. Mahina at pagod na ang katawan ni Makoor. Sa kabila nito, itinutulak niya ang sarili upang tulungan si Hanggi, na ngayon ay nakikipaglaban kay Wairepa. Ngunit bago pa sila maabot ni Makoor, hinampas siya ni Wairepa. Bumagsak si Makoor sa lupa, hindi na nakapagpatuloy. Nakita ito ni Hanggi at nawalan ng kontrol. Puno ng galit, inatake niya si Wairepa sa isang ligaw na huling laban. Pumutok ng suntok, binugbog niya si Wairepa at tinutukan siya ng sandata. Si Wairepa ay natalo ng walang sandata, handang mamatay. Ngunit hindi siya pinapatay ni Hanggi. Sa halip, pinili niyang itigil ang ikot ng karahasan. Ang pagpatay kay Wairepa ay magdudulot ng mas maraming pagdanak ng dugo. Maghayganti ang kanyang ama, at magpapatuloy ang digmaan. Tapos may ginawa si Hanggi na hindi inaasahan. Pinili niyang iligtas ang buhay ni Wairepa. Sinabi niya na mula ngayon ay utang niya at ng kanyang tribo ang kanilang buhay sa Luther at ipinangako niya ito at hinayaan siyang umalis. Pagkatapos ng laban, nakita ni Hanggi si Makoor na halos wala ng buhay. Sa kanyang huling hininga, nagpapasalamat si Makoor kay Hanggi. Dahil sa kanya, sa wakas ay payapa na si Makoor at alam niyang nakakuha na siya ng lugar sa kabilang buhay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.